Medyo maalinsangan ng gabi. Bumangon mula sa higaan si Margarita. Dahan-dahan siyang umunat at tumayo. Iniingatan niyang huwag magising si Peter. Pagod ito. Pinagod niya. Napangiti siya pagsulyap sa kabiyak. Sinuotan niya ng roba ang hubad niyang katawan. Mula sa mesita ay kinuha niya ang pakete ng sigarilyo at nagsindi siya ng isa. Malalim ang kanyang bawat paghitit. Ninanamnamang sarap na dulot niyon. Dinako niya ang bintana at marahang hinawi ang kurtina upang makita niyang tanawin sa labas. Madilim ang gabi. Natatakpan ng mga ulap ang sikat ng buwan. Mula sa kalayuan ay aninag niya ang isang papalapit na sasakyan. Malayo pa ang sasakyan ay alam na niyang si Frank ang lula niyon, ang asawa ni Lorraine. Malinaw niya itong nakikita. Tuloy-tuloy ang kotse sa bahay ng mga ito. Mangilan-ngilan pa lamang ang mga bahay sa subdivision nila at ang bahay ng dalawang pinakamalapit sa kanila. Mula sa kinatatayuan ni Margarita ay malinaw niyang nakikita si Frank. Alam niyang lasing ito. Away ito. Nangingiting anas niya sa sarili. Wala sa hinagap ng isip ni Margarita na madilim ang gabi at hindi pang karaniwang makikita ng maayos ni naman si Frank sa layo nito mula sa kanya. Lalo niyang pinagbuti ang pagsipat sa kabilang bahay. Subalit nang matapos maigarahe ni Frank ang kotse nito at makapasok na sa loob ng bahay ay wala nang maaninaw si Margarita. Pumihit na siya at marahang babalik na sana sa kama nilang mag-asawa upang matulog, subalit bigla siyang napatigil ng, "Napakasama mo, umuwi ka pa." Nagtutungayaw ang galit na boses na Lorraine. "At anong oras na ba sa akala mo? Oras pa ba ito ng uwi ng isang taong may asawa?" "Aba Frank," nabigla si Margarita. Nagulumihan. Malinaw niyang naririnig ang mga sinasabi ni Lorraine sa loob ng bahay ng mga ito. Noon pa lamang biglang pumasok sa isip niya na sa kabila ng kadiliman ng gabi ay malinaw niyang nakita si Frank buhat sa malayo. Maging ang ayos nito at ang pagkalasing ay klaro niyang nakita na imposibleng makita ng normal na mga mata. Tumalas ang kanyang paningin at pandinig. Bigla niyang naisara ang kortina at bumalik na siya sa kama. Ngunit dinig na dinig pa rin niya ang ingay ng pagtatalo ng mag-asawa. Ang mga kasangkapang nabasag, ang mga kalabugan. Nagtataka si Margarita sa kanyang sarili. Pilit niyang ipinagwalang bahala iyon. Tinakpan niya ng unang magkabila niyang tenga. Bagyang humina ang mga naririnig niya. Sa kabilang bahay, sumukob siya sa kumot nila ni Peter at yumakap sa asawa. Pinayapa ni Margarita ang kanyang sarili at pinilit na makatulog muli. Night shift si Margarita sa pinaglilingkurang ospital. Tapos na ang lib na hiningi niya kaya balik trabaho na uli siya. Subalit kahit sa gabi pa ang duty ni Margarita, ay maaga siyang umaalis ng kanilang bahay. Nagtungo siya sa ibang ospital nagpa-general check-up, physical and mental. Una niyang tinungo ang x-ray. Makalipas niyo na kinunan siya ng dugo para ilaboratorio. Chinek ang kanyang blood pressure at pulso. Kinunan siya ng urine at stool samples. Nagpa-ultrasound din siya. Lahat ay ipina-check up niya upang makumbinsi niya ang sarili sa kung anong meron sa kanya. Maganda ang lahat ng resulta. Normal siya. She was in good normal health. All is well. Walang kahit anong palatandaan ng batong itim sa loob ng kanyang katawan. "Wala naman, doktor. Medyo masama lang ang pakiramdam ko." Sagot ni Margarita sa doktor na sumusuri sa kanya nang itanong nito kung anong nararamdaman niya. "Baka naman ay bago ka lamang sa muli mong pagbabalik sa iyong trabaho," wika ng doktor. "Siguro nga. Sana nga. Salamat uli." Sambit niya na hindi pa rin maintindihan ang kanyang iisipin. Habang naglalakad si Margarita sa labi ng ospital na pinaglilingkuran niya, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa labis na kaligayahan. Tuwang-tuwa siya sa naging resulta ng general check-up niya. Lihim siyang nagdiriwang sa kanyang natuklasan. Shimmers. Biglang napalis ang ngiti sa labi ni Margarita at napalitan ng pagkainis nang marinig ang particular na tinig na iyon buhat sa babaeng tumawag sa kanya. Ang medyo matabaing babae na si Miss Wistermeyer, isang masungit na matandang dalaga, ang head nurse nila sa ospital. Kalahating American at kalahating Aleman si Miss Wistermeyer. Karamihan sa mga nagtatrabaho sa ospital na iyon ay inis sa head nurse, lalong-lalo na si Margarita. Bukod sa pagiging masungit nito, ay medyo may kasamaan ng ugali at may diskriminasyon silang nadarama sa pagtrato nito sa mga Asyano. "Yes, Miss Wistermeyer," tugon ni Margarita. "Malagal ka ring nawala. Kumusta ang holiday?" Sarkastikong tanong ng head nurse sa kanya. "Okay lang, Miss Wistermeyer," malamig niyang tugon. "Isa ka sa mga nurse na a-assiste kay Dr. Clifford sa operating room." Iyon lang at parang hindi sila magkakilalang naghiwalay. Tumiretso si Margarita sa locker room ng mga nurse at inayos ang kanyang sarili
para sa gagawing pag-asiste sa operasyon. Matapos may saayos ang lahat ay hangos na siyang nagtungo sa operating room. Kompleto na ang operating staff nang dumating siya doon. Maging si Dr. Clifford ay nandoon na din. Kinaya kanila ng tamang kasuotan ng doktor. Inihanda ang lahat ng mga gamit. Acute appendicitis ang sakit ng babaeng pasyente. Isinagawa ang operasyon. Mula pa lamang sa umpisa ng operasyon ay asiwang-asiwa na si Margarita sa hindi niya malamang dahilan. Hindi siya mapakali. Bagamat malakas ang air conditioning system ng operating room, ay malinsangan ang pakiramdam niya. Nag-iinit ang buong katawan niya gayong nanlalamig naman ang kanyang mga kamay, noo at mga paa. May butil-butil na pawis na lumitaw sa noo niya. Masusukal niyang hindi niya mawari. Naglalaway siya tuwing titingnan niya ang ginagawa ng doktor sa pasyente. Kakaibang-kakaiba ang kanyang pakiramdam na nararanasan ngayon. Katakatakang malinaw na malinaw at napakalakas ng kanyang pandinig. Napupunan niya ang bawat galaw ng doktor sa inooperahang pasyente. Ang marahang paghiwa sa tiyan nito, ang bawat pagtibok at paggalaw ng mga laman loob nito. Mabangong-mabango ang amoy niyon para kay Margarita. Napakasarap, maging ang bahid ng dugo ay malinaw na malinaw sa kanyang kamalayan. Lumabas ang bituka matapos mahiwa ang tiyan ng pasyente. Lalong sumidhi ang kakaibang nararamdaman ni Margarita. Pilit niyang iniwasang tumingin sa nagaganap sa operasyon, ngunit pilit na umuukil-kil sa kanyang kamalayan ang lahat ng nagaganap sa operating table. Lalong sumidhi ang nararamdaman niyang kakaiba. Gutom siya, hayok siya, tumalim ang kanyang mga mata, kumakalam ang kanyang sikmura. Damang-dama niya iyon, litong-litol siya. Di niya malaman ang kanyang gagawin. Excuse me, sambit ni Margarita. Dali-dali siyang lumabas ng operating room. Halos ay patakbong sumugod siyang papasok sa comfort room. Pumasok siya sa isang stall at matuling isinara ang pinto. Hawak niya ang kanyang lalamunan. Pawisang-pawisan siya. Nagsisikip ang kanyang paghinga dahil sa pagsisikap niyang kontrolin at paglabanan ang kung anong misteryosong damdamin na naghahari sa kanya sa mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali ay mabagal nang humupa ang kakaibang damdaming nararamdaman ni Margarita. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Nagtagal pa siya sa ganong ayos. Mataman niyang pinakaramdaman ng sarili hanggang sa mukhang umaayos na nga. Nag-flush siya at saka siya kaswal na lumabas. Nandoon din si Lisa sa loob ng comfort room. Kaibigan niya ito at isa sa mga attending nurses na kasama niya kanina sa operating room. What happened, Margarita? Are you okay now? How are you feeling? Nag-aalalang tanong nito. Oh yeah, sumakit bigla ang tiyan ko But I'm fine, thanks. Dinakaw ni Lisa ang laboratory at naghugas ng mga kamay. Pagkatapos ay inilalamin at tinayos ang makeup. Sumunod doon si Margarita at ginayang ginawa ng kaibigan. Another baby, pakli ni Lisa. Maybe, but I hope not. Not now. Magkasabay na silang lumabas ng comfort room. Bye, Margarita. See you. Thank you, Lisa. See you. Tugon niya sa kaibigan. Malayo ang nilalakbay ng isipan ni Margarita habang siya ay naglalakad. Nag-uumigting sa kanyang isipan ng mga katagang sinabi ni Lisa. Another baby, bulong niya sa sarili. Mas matutuwa pa nga siguro siya kung totoong buntis nga siya. Sana nga ibuntis na lamang siya. Pati si Peter at ang dalawa nilang anak ay pihong matutuwa. Subalit alam niyang hindi siya buntis. Alam niya ang totoong sanhi ng ipinagkakagano niya. Alam niya ang tunay na dahilan. At natatakot siya sa maaaring ibunga niyon. Sa buong buhay niya ay ngayon pa lamang siya nakaramdam ng todong takot. Ngayon pa lamang. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapaglalaban ang sarili niya ukol sa nangyayari sa kanyang sarili. At hindi niya alam kung hanggang saan makakaya ng kanyang katatagan ang lahat. Mula sa isang panulukan ay tulak-tulak ng mga attendants ang isang wheelchair. Lula niyo ng isang buntis na isusugod sa delivery room. Nanlaki ang ulo ni Margarita na parang sasabog pagkakita sa babae. Napakabango sa pangamoy niya ang sanggol na nasa loob ng sinapupo na ito. Hindi niya napigilan ang otomatikong pagsinghot. Nakaramdam siya ng iba yung kaligayahan sa ginawa niyang iyon. Muling sumikdo ang kakaibang damdamin sa kanya. Naglalaway siyang hindi niya mawari kung bakit. Gumapang ang kilabot sa buong niyang katawan. Kasalubong na niya ang buntis. Bigla namang sumakit ang tiyan nito. Kulang na lamang ay daluhungin ni Margarita ang buntis. Subalit